Hindi makokontrol ng mga tao ang panahon, mapatag-ulan o tag-araw man. Kaya dapat alam natin ang mga maaari nating magawa upang maprotektahan ang ating mga kalusugan, malamig man o kainitan. Kahit sino ay maaaring maapektuhan ng mga heat-related emergency or illnesses. Narito ang mga safety tips upang ito ay maiwasan. Una, stay indoor. Manatili tayo sa loob ng ating mga tahanan sa mga oras na talagang ito ay tirik na tirik. Ito ay mula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Lalo na kung wala naman tayong gagawing importante sa labas. Ganun din, iwasan din natin na magkaroon ng excessive or malabis na physical activity sa mga ganitong oras. Kung talagang hindi natin maiiwasan na tayo ay magkaroon ng mga activity sa labas ng bahay katulad ng mga nagtatrabaho, ay sundin natin ang mga sumusunod na paraan. Unang-una, huwag nating kalilimutan na magbaon ng tubig or lalagyanan ng tubig at dalasan din natin ang pag-inom. Bakit din pinaiiwasan na uminom sa mainit na panahon yung soda? Bagamat ang common conception is dahil malamig, nakaka-relieve siya nung heat. Ang nangyayari po kapag tayo ay nag-consume ng marami pong sugar, so ang tendency po ng katawan natin is number 1, to burn. Kaya po nakakaroon tayo ng mga hyperactivities na pwede pong mag-cause ng contraction ng ating pong mga muscles na pag nag-contract po ang muscles natin ay nagpo-produce po ito ng heat. And in reality po ay hindi po nasasatisfy yung ating pong thirst sa pag-consume po ng marami pong sugar. Ang isa po sa pinaka-the best na inumin po natin ay water pa rin po. Kung tayo po ay lalabas or kung tayo po ay may importanteng gagawin sa labas po ng ating tahanan katulad ng pagtatrabaho, ay huwag po nating kalilimutan na gumamit ng mga payong at magsuot po ng mga protective na equipment natin katulad po ng mga sombrero, makakatulong din po yung mga arm sleeves na maiwasan na direkta tayong tamaan ng sinag ng araw na pwede pong mag-cause na mag-increase yung ating pong body temperature. Iwasan din po natin ang pagsusuot ng mga makakapal at yung mga highly colored na damit. Bakit po? Dahil of course, pagka masyadong makapal yung ating pong damit, ay number 1, hindi po nakakahinga yung ating pong katawan. Nai-impaired po yung pagpapawis po natin. And bakit naman din po iniiwasan yung pagsusuot ng mga highly colored na damit? Dahil po, mas nag-a-absorb po according to studies, may kinalaman po ito doon sa heat wave na mas nag-a-absorb po ng maraming init or heat wave yung mga dark color na damit kung ikukumpara po natin siya sa mga light colored. Aside po doon sa mga light color na damit na ating pong isusuot, ay makakatulong din po kung yung mga damit na ating isusuot is maluwag po. Nang sa gayon ay napepreskuhan po tayo dahil mas maraming hangin po ang dumadampi po sa ating pong mga katawan. Tayo po ay madalas na sumilong sa ilalim ng mga puno or sa mga lugar na pwede natin pong pagtaguan na kung saan ay hindi po tayo na mabababad sa ilalim ng tirik ng araw. Huwag din po natin kalilimutan na magdala ng pamaypay or yung mga nauuso ngayon na mga portable na electric fan upang ito ay makarelieve nung init na ating pong mga nararanasan. Sa mga, ang profession talaga is kailangan talaga na nakabilad sa araw. Katulad ng mga traffic enforcer, ng mga street sweeper at ng marami pang iba. Ang isa pang purpose kung bakit natin kailangan magdala o magbaon ng tubig is pwede na yung tubig na dala-dala natin is kung talagang init na tayo, aside sa pag-inom, pwede din po na ibuhos natin doon sa ating pong mga panyo o towel na dala at ipunas po natin sa ating pong katawan nang sa gayon ay ma-relieve yung init ng ating pong katawan na na-absorb coming from the environment. Hindi lang sa labas ng ating pong mga tahanan o bahay maaaring mangyari ang mga heat-related emergencies or illnesses.
kahit po mismo sa loob ng ating pong bahay, ay maaari po tayong magkaroon nito. Kahit na po tayo ay nasa loob po ng ating pong mga tahanan at hindi po tayo direktang naaarawan, tayo po ay maaaring magkaroon pa rin ng tinatawag natin na dehydration. Kaya napaka-importante na tayo po ay mag-consume pa rin or uminom pa rin po tayo ng maraming pong tubig. Pangalawa, panatilihin po nating nakabukas ang ating pong mga bintana at ang ating pong mga pinto nang sa gayon ay nakakapag-circulate po yung hangin mula sa labas papunta po sa ating pong mga tahanan. Nang sa gayon ay hindi po nai-stock or nakastock yung init sa loob po ng ating pong mga tahanan. Malaking tulong din po na mabawasan yung init na ating pong nararamdaman sa pamamagitan po ng madalas na pagligo. Ang mga electric fans at ang mga air conditioning unit, kung may available, ay malaking tulong din para mapababa yung temperature na ating pong nararamdaman. At panghuli po ay malaking tulong din po yung tuwalya o panyo na basa or pwede din po na yung mga towel natin or yung panyo ay maglalagay po tayo ng yelo sa loob nito at yun po yung ipupunas natin po sa ating pong katawan. Ang sobrang init ng panahon ay meron din masamang epekto sa mga pasyente na merong pre-existing medical conditions katulad ng high blood, diabetes at marami pang iba. Kaya narito po ang mga dapat nating tandaan. Unang-una, katulad po nung nasabi natin kanina, hanggat maaari ay iwasan po nating lumabas ng bahay, lalo na po kung hindi naman po importante yung atin pong pupuntahan or gagawin sa labas. At wag din po nating kalilimutan na inumin po yung ating pong mga maintenance po na gamot. At panghuli po, kung tayo po ay merong masamang pakiramdam or nararamdaman, mas maigi po na kumonsulta po kaagad tayo sa ating pong mga doktor.